Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. Sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP. Kung saan ang sabi po rito ay crypto founder and 7-year hiatus with a bold XRP buyback. Ayan. Sabi po rito ay meron daw pong isang kilalang crypto founder kung saan ay kanyang tinuldukan yung kanyang 7 taong pananahimik. Ayan, siya po ay naglabas ng kanyang pahayag na may kaugnayan dito kay XRP at sinabi po niyang siya ay bibili ng maraming XRP ngayon. At yan, mas malalaman pa natin yung karagdagang detalye tungkol sa balitang ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi po rito ay a notable figure in the crypto community has broken a 7-year disquiet to reacquire XRP amid growing frustrations among XRP holders. Kaya yan, isa pong kilalang tao dito sa crypto community. Ang yan, siya na po ay biglang naglabas ng kanyang pahayag pagkatapos po ng kanyang 7 taong pananahimik. At naglabas po siya ng kanyang statement na siya po ay bibili or mag-accumulate ng XRP token. Ngayong marami pong mga XRP holders or investors ang dismayado kay XRP. Ayan, sabi po niya dito ay in an unexpected twist, Tom Crown, the founder of Crown Analysis, has disclosed his recent acquisition of XRP, marking his first purchase of the digital asset after 7 years of distancing himself from XRP. Yan po ang kilalang crypto yan yung taong naglabas ng kanyang pahayag dito. Yan, na pinagkaguluhan ng crypto community ay walang iba kundi ang founder ng Crown Analysis na si Tom Crown. Yan, sabi po niya rito ay yan, siya po ay muling bumili ng kanyang kauna-unahang XRP sa ngayon pagkatapos po ng 7 taon na medyo lumayo po siya dito kay XRP or pinabaya or nawalan po siya ng yung parang nagkaroon siya ng distancing or linayuan muna niya itong si XRP. Ayan, ng 7 taon. Ayan, hindi po niya pinakialaman itong si XRP ng 7 taon. Tapos ngayon ay bigla po siyang nagbabalik at nagkaroon ng isang matinding pahayag tungkol dito kay XRP na siya raw po ay bibili. Ayan. Kaya yung kanyang binili ngayon na XRP ay ito yung kauna-unahan po niyang nabiling XRP token pagkatapos po ng 7 taon na kanyang pagkakalayo kay XRP. Specifically, Crown highlighted that his January 2024 XRP investment was the first instance of re-engaging with the asset since 2027. He went on to disclose the factors motivating his bold decision to invest in XRP, especially during a time when many holders are feeling disheartened by its performance. Kaya yan, si Ginoong Tom Crown ay bumili po siya ng kanyang XRP nitong January 2024. At yan, ito po yung kanyang kauna-unahang re-engagement dito kay XRP. Yan, sabi po niya rito ay binigyan po niya ng parang nagbigay po siya ng mga point. Yan, kung bakit or nagbigay po siya ng paliwanag kung bakit po siya biglang nag-decide na mag-invest kay XRP ngayong panahong marami pong mga holders ang dismayado sa performance ni XRP. Crown acknowledged the prevailing atmosphere of fear and uncertainty gripping the XRP market. However, despite the predominant pessimism surrounding XRP, Crown found it an opportune moment to enter the XRP market. He remarked, "I've seen so many doom polls today. I like that fear." Kaya yan. Si XRP po kasi ngayon ay nakakaranas po
ayan, ng fear at saka uncertainty sa kanyang XRP market. At kung magbabasa po tayo sa community ni XRP ay talagang marami po talagang galit. Yan, marami talagang dismayado at marami pong natatakot. Kaya ngayon, pagdating naman po kay Ginoong Town Crown ay sabi niya rito ay nakikita daw po niya na ito ay isang napakagandang opportunity para mag-invest dito kay XRP. Ayan po si Ginoong Tom Crown. For the first time since 2017, I bought some XRP. Since so many doom posts today, I like that fear. Kaya yan, nung huling bumili po siya ng kanyang XRP ay noong pang taong 2017. At ngayon ay nakikita naman po niya na maraming mga doom post. Yan, tinatawag po niyang doom post yung mga negative na pahayag na tungkol na may kaugnayan kay XRP. At sabi niya gustong-gusto niya raw na nababasa yung mga ganitong uri ng post. Yan, na nagdudulot ng takot. Kasi yan, ito yung parang indicator niya para bumili or indicator niya para or nagbibigay ng signal na ito na yung best buying opportunity kay XRP. In essence, the crypto founder aimed to adhere to the principle of buying when market participants are fearful and selling when greedy. Kaya yan, ito po yung napasikat na principle ng buying and selling. Yan, kung saan ay bibili po tayo ng isang asset kapag ang buong market ay nakakaranas ng takot. At syempre, magti-take profit naman po tayo or magbebenta naman po tayo ng ating digital asset kapag ang market ayan, ay nakakaranas ng greedy or maraming bumibili nito. Kaya, ayan, community thinks it's irrational. Meanwhile, some members of the crypto community view entering the XRP market at this juncture as a crazy decision. Kaya ayan, meron din pong mga ilang members ng crypto community na ang pag-i-invest ngayon sa XRP dito kay XRP ay isa daw po itong crazy decision or kalokohang desisyon. Ex-user Don Manning, a data engineer, remarked, "I think it is over for XRP. According to him, the asset lacks momentum in usage growth." Ayan, isa lamang po ito si Ginoong Don Manning. Isa po siyang data engineer at naglabas po siya ng post dito kay X na nagsasabing ayon sa kanya ay ito na ang katapusan daw ni XRP. Yan, sapagkat wala na raw pong ipinapakitang momentum itong si XRP. Ibig sabihin ay talagang stable na po talaga siya. Yung kanyang performance ay nagsa-sideways na. Yan, ibig pong sabihin ay hindi po umaangat. Yan, maski hindi bumabagsak ay hindi naman umaangat ay wala rin. At kaya yan, maliban po dyan ay wala na raw po itong hindi na rin daw po lumalago yung kanyang usage or yung kanyang use cases. Another ex-user revealed acquiring XRP in early 2021, purchasing it shortly after the SEC lawsuit. Per the disclosure, they thought they were buying low without anticipating that XRP would eventually evolve in a perceived stablecoin. Kaya yan. Nung nag-uumpisa po ang taong 2021 ay meron din pong mga ex-users ang nakapagsabi. At ito po yung panahon nung nagkaroon po ng matinding legal battle ang XRP or ang Ripple at saka ang US SEC. At yan, sabi po ayon po sa kanilang mga pananaw or opinion ay ito na siguro yung kasi nakakaranas po si XRP ng matinding selling pressure nung hinabol po ni US SEC itong si Ripple. At akala po nila ay ito na talaga yung bottom price or mababang presyo kay XRP, kaya marami pong nag-invest dito. At yan nga, hindi po nila akalain na ito pala ay magiging isa daw stable coin. Ayan. Pero hindi naman po talaga stable coin si XRP. Ginagamit lamang po yung term na stable coin kasi hindi po siya umaangat or hindi na rin po siya bumabagsak pero hindi po siya umaangat. Ayan, talagang parang nakapeg na lamang yung kanyang presyo sa iisang price level.
On the other hand, an ex-user expressed that Tom Crown may be lucky with his new XRP investment. The commenter cited that the recent hack on the wallet of Ripple's chair Chris Larsen, noting the event has caused enough concern in the community to affect the price of XRP. Kaya yan, may mga ibang ex-user naman ang nakapagsabi na posibleng baka suswertihin itong si Ginoong Tom Crown sa kanyang bagong XRP investment. Tapos ayan, meron ding mga commenter ang nagbanggit sa kamakailang hacking ng wallet ng isang Ripple chairman na si Chris Larsen. At yan, yung hacking incident po na ito ay nakapagdulot po ito ng takot sa community ng XRP. At yan, yung takot na ito ay nagdulot na rin po ng impact sa presyo ng XRP. Yan, pero na-content na po natin yan. Yan, binigyan po ng linaw ni Ginoong Chris Larsen na hindi po yung Ripple account yung nahack, kundi yung kanyang sariling mismong XRP account yung nahack. Pero ayan, kahit ganun pa man ay nagdulot pa rin yan ng takot sa community ng XRP. Yan, kasi kung pag ikaw ay isang chairman, dapat isa kang example. Yan, example ka ng bilang isang investor. Yan, hinahangaan ka ng marami kasi isa kang leader, isa kang chairman, kaya dapat ikaw ay nagbibigay ng isang example at dapat ay hindi ka nahahack ng ganyan. Kaya yan po siguro kung yung chairman nga, ayan, yung siyempre iisipin ng ibang mga community members kung pag yung chairman nga ay nahahack yung kanyang account, ako pa kaya na isang ordinaryong community member lamang. Kaya yan, yun po yung parang nagdulot ng takot dito sa community ng XRP, kaya nakaapekto po ito sa presyo ng XRP. Kaya maski hindi yung Ripple, maski hindi yung account ng Ripple yung nahack, maski ito ay yung account ni Ginoong Chris Larsen, ay nagdulot pa rin yan ng impact sa presyo ng XRP. Despite this setback, they believe XRP will recover. Moreover, the ex-user revealed that they had sold most of their XRP in recent weeks as they reassessed their goals. Yan. Pero hindi na mayroon na naman pong mga ibang mga community members ng XRP. Patuloy pa rin pong nagtitiwala dito kay XRP na ito ay makaka-recover. Yan, hindi naman po lahat. Pero yan, meron ng ilang mga ex-users naman ang yan, nagbenta na po ng kanilang XRP nitong mga nakalipas na ilang linggo para muling i-reassess yung kanilang mga goals. The commenter reflected on their history with XRP, mentioning it was the first cryptocurrency. Over the years, they have been in and out of XRP based on perceived opportunities and risk, generally doing well overall. Ultimately, Crown's endorsement of XRP underscores his confidence in its long-term potential. Kaya yan, si Ginoong Tom Crown ay patuloy pa rin po niyang ini-endorso itong si XRP sapagkat napaka-confident po siya na may isa po itong magandang long-term investment. Yan pong muli ang si Ginoong Tom Crown. Yan, ang isang kilalang crypto founder ng yan, ang founder po ng Crown Analysis. Yan, siya po ay biglang naglabas ng kanyang pahayag pagkatapos ng 7 taong pananahimik dito kay XRP. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.